Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Mga senador, pinahaharap sa ICI. Yan ang MBC TV Network News, ni Raymond Dad Paas. Isa-isang pinahaharap ang mga senador sa Independent Commission on Infrastructure o ICI. Ito'y may kaugnayan sa kontrobersiya sa mga flood control projects. Unang humarap sa ICI si Senate President Vicente Tito Sotto III at nagbigay briefing hinggil sa budget process sa Senado kasama ng pagpasok ng mga amendments at insertion sa national budget. Dito ipinaliwanag ang mga individual at institutional amendments. Kahapon ay sumunod na humarap si dating Senador Grace Poe bilang dating chairman ng Senate Committee on Finance. Nagpasalamat si Senador Poe at nabigyan siya ng pagkakataon na makapagpaliwanag sa nalalaman hinggil sa naging proseso ng 2025 budget sa Senado. Paliwanag ni Poe, lahat ng mga senador ay merong individual at institutional amendments. Isinusumiti ito sa Secretariat ng Finance Committee bago dalhin sa kanya bago i-reconcile ng Technical Working Group ng Senado at Kamara de Representantes. Lahat ng mga amendments ay pinipresenta at coordinated sa Department of Budget and Management bago ang ratifikasyon ng Senado at Kamara. Itinanggi ni Poe na siya ay may alam sa sinasabing small committee na nagpupulong ng closed door at siyang nasa likod ng mga budget insertion dahil kailanman ay wala siyang dinaluhan na pulong ng small committee. Matatandaan na may mga pinangalan ng 4 na opisyal ng Kamara de Representantes na miyembro umano ng small committee na namahala sa 2025 national budget. Ito ay tinawag na mangled budget dahil mas malaki ang inilaan na pondo para sa DPWH kaysa sa education na labag sa ating saligang batas. Kahapon din ay magkasunod na humarap sa ICI sina Senador Jingo Estrada at Senador Joel Villanueva. Kapwa silang tinukoy na nagpabao umano ng pondo para sa Bulacan First Engineering District. 355 million pesos umano kay Senador Jinggoy para sa flood control project sa 2025 habang 600 million kay Senador Villanueva noong 2023 na para sana sa multipurpose buildings ngunit inilipat ng mga taga-DPWH sa flood control project na wala umanong kaalam-alam ang senador. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Advance ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa MBC TV Sports, English soccer player Billy Vigor, pumanaw dahil sa brain injury. Pumanaw na ang dating Arsenal soccer player na si Billy Vigor sa edad na 21. Ayon sa nasabing koponan, na nagtamo ng brain injury si Vigor sa isang laro na ginanap noong nakaraang linggo. Nabangga niya umano ang pader sa kasagsagan ng laro ng Chichester City. Dinala pa ito sa pagamutan at nanatili ng ilang araw, subalit hindi na nakayanan pa niya ang tindi ng pinsalang natamo. Bumuhos naman ang pakikiramay mula sa mga iba't ibang manlalaro ng soccer, matapos na lumabas ang nasabing balita. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.